Ang dalaga ay nakaupo sa harap ng salamin habang nagma-makeup nang biglang dahan-dahang gumalaw ang manika sa likuran niya. Napansin niya ang kakaiba sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin kaya agad niyang hinabol ang manika ngunit mabilis itong nagtago. Maya-maya ay biglang lumingon ang manikang nakasuot ng damit pangkasal na nasa sofa at tinitigan si Emma ng may mabagsik na tingin. Nabigla si Emma kaya agad niyang kinuha ang payong panlaban sa multo sa kanyang tabi. Biglang lumaki ang manika at nagpakita ng tunay nitong anyong multo. Kasabay nito ay isa-isang sumabog ang mga ilaw sa bahay at tuluyang nabalot ng dilim ang buong lugar habang naglaho ang multo. Maingat na naglakad si Emma habang hawak ang payong at biglang may kamay na dahan-dahang lumabas mula sa ilalim ng sofa. Pagsapit niya sa may hapagkainan ay isang litrato ang biglang lumipad papunta sa kanya at tumama sa kanyang braso na agad nagdugo. Ilang sandali lamang ay kumalat ang pulang liwanag mula sa bahay at maraming multo ang nakaramdam ng kakaibang kapangyarihan kaya nagsugod ang mga ito. Bago pa sila makapasok ay hinarangan sila ng maalamat na hari ng mga unggoy na si Wukong. Hindi na siya nagsalita at agad niyang nilabanan ang mga multo sa labas. Samantala sa loob ng bahay ay nakasandal si Emma sa pinto habang iniiwasan ang pag-atake ng manikang multo. Maya-maya ay tumahimik ang paligid kaya naghanda siyang buksan ang pinto. At nakita niyang natalo na ni Wukong ang manikang multo. Nang makita niya si Emma ay agad niya itong nakilala bilang ang batang nagpalaya sa kanya maraming taon na ang nakalipas. Nakilala rin siya ni Emma bilang ang demonyong unggoy na nakasuot ng balahibong kasuotan na matagal na niyang hinahanap. Inakala ni Emma na dumating si Wukong upang protektahan siya, ngunit bigla siyang hinila nito palapit matapos makita ang tatak ni Tang Sanzang sa kanyang katawan. Doon lamang niya nalaman na si Emma ang muling pagkakatawang tao ni Tang Sanzang. Gusto sana siyang kainin ni Wukong, ngunit dahil sa dati nilang kasunduan ay hindi niya ito kayang saktan. Ginamot niya ang sugat ni Emma at binalaan siyang huwag nang muling magdugo dahil ang kanyang dugo ay napakahalagang kayamanan para sa lahat ng demonyo at kapag nahuli siya ay kakainin siya ng mga ito. Pagkatapos ay nagpanggap si Wukong na nag-aalala at sinabi niyang marami pang multo ang hahabol sa kanya kaya nais niyang pumirma si Emma ng bagong kasunduan sa proteksyon ngunit kailangan muna nitong kanselahin ang dati nilang kontrata. Nag-alinlangan si Emma at kahit iniabot niya ang kanyang kamay ay bigla siyang huminto. Nagtaka si Wukong at tinanong kung bakit nagbago ang isip niya. Napagtanto ni Emma na niloloko lamang siya ni Wukong upang mapawalang bisa ang dati nilang kasunduan. Nang mabigo ang kanyang plano ay nagalit si Wukong at sinabi niyang kahit hindi siya ang kumain kay Emma ay may ibang demonyong gagawa nito kaya mas mabuti pang siya na lamang. Nagalit si Emma at tinalikuran siya. Hindi siya sinundan ni Wukong. Paglabas ni Emma sa kalye ay isang multo ang biglang sumulpot at agad siyang sinunggaban. Sinubukan niyang lumaban gamit ang kanyang payong ngunit itinapon niyon ng multo. Nang akmang aatake na ang multo ay biglang dumating si Wukong at marahas itong ibinagsak sa lupa. Sinubukan pa ng multo na lumaban ngunit mabilis itong pinatay ni Wukong. Sinabi niya kay Emma na marami pang katulad ng multong iyon ang darating at binigyan niya ito ng kalahating buwan upang magpasya. Habang hindi pa ito nagpapasya ay poprotektahan niya ito ngunit kapag tumanggi pa rin si Emma sa huli ay mag-isa nitong haharapin ang panganib. Walang sinabi si Emma at tahimik lamang siyang naglakad palayo. Pagkaalis niya ay nakita ni Wukong ang maliit niyang dilaw na payong na naiwan sa lupa. Pag-uwi niya ay maingat niya itong inayos. Sinabi ng Bull Demon King kay Wukong na dahil si Emma ang nagpalaya sa kanya noon ay nadamay ito sa kapalaran ng muling pagkakatawang tao ni Tang Sanzang. Nabigla si Wukong sa nalaman at tinanong siya ng Bull Demon King kung hindi ba niya kayang patayin si Emma dahil nakakaramdam siya ng pagkakasala rito, ngunit hindi sumagot si Wukong. Kalaunan ay bumalik siya sa lugar kung saan naiwan ang payong at nakita niyang hinahanap iyon ni Emma sa gilid ng kalsada. Binuksan niya ang payong at gamit ang kanyang mahika ay pinalutang ito hanggang eksaktong bumagsak sa tabi ni Emma. Narinig ni Emma ang tunog kaya masaya niyang pinulot ang kanyang payong. Mula sa malayo ay tahimik siyang pinagmamasdan ni Wukong habang nakikitang ngumiti si Emma sa unang pagkakataon at may kakaibang damdaming unti-unting sumibol sa kanyang puso.